Hindi nakaligtas sa kamatayan ng isang graduating student matapos nabarilin ng isang lasing sa labas ng kanyang boarding house sa Zone 7, Bangged, Abra. Ayon sa ulat, nagtamo ng tama ng bala sa ulo ang biktimang kinilalang si Larry Bautista Jr., tubong Pangasinan at kasalukuyang nag-aaral sa University of Abra. Sinubukan pa umanong itakbo sa ospital sa Abra ang biktima at kalaunan ay inilipat sa ibang ospital sa Ilocos Sur, subalit binawian pa rin ito ng buhay. Samantala, ayon kay Police Major Greme Boy Javier, hepe ng Bangged Municipal Police Station, sa sobrang kalasingan ng sospek na si Erwin Gubing ay hindi na umano nito maalala ang krimeng ginawa. Lumalabas rin sa investigasyon na hindi umano personal na kilala ng sospek ang biktima at bumisita lang ito sa kaibigan na nakatira malapit sa boarding house ni Bautista upang makipag-inuman. Hustisya naman ang sigaw ng pamilya ni Bautista na hanggang ngayon ay nagluluksa sa pagkawala ng kanilang kaanak. IFM News. Nilinaw naman ni Isabela Governor Rodito T. Albano III na planado at may kaukulang pahintulot ang pagbiyahe nito sa Germany upang dumalo sa Agritechnica, ang pinakamalaking agricultural trade mission sa buong mundo bago pa man manalasa ang Super Typhoon 1. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni Albano na ang naturang pagpunta sa nabanggit na bansa ay bahagi ng inisyatibo ng pamahalang panlalawigan ng Isabela na paunlarin ang sektor ng agrikultura kung saan nangunguna ang ang lalawigan sa corn production at pumapangalawa naman sa rice production sa bansa. Giit ng gobernador, hindi siya nagbakasyon sa Germany kundi nagtungo roon upang makipag-ugnayan at matuto ng mga makabagong kaalaman para sa ikauunlad ng agrikultura sa Isabela. Kasabay nito, nilinaw din ni Albano ang isyong nag-ugat sa kanyang umano'y kontrobersyal na pahayag na pray and chill. Ayon sa kanya, ito ay maling naunawaan at dapat munang unawain ang buong konteksto bago ito husgahan. Dagdag pa ng gobernador, nakapaghanda na ang lalawigan bago siya umalis, dahilan kung bakit nananatiling ligtas at nagtala ng 0 casualties ang Isabela sa kasagsagan ng bagyo. Hiniling din niya sa publiko na huwag baluktutin o putulin ang kanyang mga pahayag upang hindi mawala ang tunay na kahulugan ng mga ito. Binigyang diin ni Albano na patuloy ang kanyang pakikipag-ugnayan sa mga opisyal sa lalawigan at mga ahensyang namamahala sa disaster response kahit siya ay nasa ibang bansa. IFM News. Hepe sa Nueva Vizcaya sinibak sa pwesto dahil sa iligal na sugal. Ang detalye ng balita ihahatid ni Idol Zarina Franco. Sinibak sa pwesto ang isang hepe ng pulis sa lalawigan ng Nueva Vizcaya matapos madiskubre ang nalamak na operasyon ng iligal na sugal sa kanyang nasasakupan sa kabila ng pinaiigting na kampanya ng kapulisan laban dito. Kaugnay nito, naglabas ng babala ang Police Regional Office 2 laban sa lahat ng individual na patuloy na lalabag sa batas na nagbabawal sa iligal na sugal sa ilalim ng Republic Act No. 9287. Ayon sa Pro 2, paiigtingin ng kapulisan ang mga operasyon upang mahuli at kasuhan ang sinumang lalabag sa batas. Iginiit pa ng Pro 2 na seryoso nilang ipinatutupad ang no-take policy na kung saan isa itong patakarang naglalayong mapanatili ang integridad, katapatan at kredibilidad ng serbisyo publiko. Nanawagan din ang kapulisan sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad at agad i-report ang anumang impormasyon kaugnay ng iligal na sugal upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong rehiyon. Para sa IFM News, ako si Idol Zarina Franco, Idol! IFM News. 114,000 pesos na halaga ng smuggled de sigarilyo na sabat sa checkpoint sa Nueva Vizcaya. Ang detalye ng balita hatid ni Idol Zaira Kuntapay. Timbog ang dalawang kalalakihan matapos na maharang at mahulihan ng mga smuggled na sigarilyo sa nakalatag na checkpoint sa Barangay Taktak, Santa Fe, Nueva Vizcaya kahapon ika-13 ng Nobyembre. Ayon sa ulat ng Police Regional Office 2, ang mga smuggled cigarettes ay tinatayang nagkakahalaga ng 114,000 pesos. Kinilala naman ang mga nahuling sospek na sina alias Popoy, 25 anyos at Jojo, 41 anyos, kapwa residente ng San Jose City, Nueva Ecija. Nasabat sa kanilang mga tricycle ang mga kartong may tatapos
hatak na RGD, Modern at Two Moon na naglalaman ng mga ilegal na sigarilyo. Lumalabas din na nakapagbenta na umano sila ng kontrabando sa ilang tindahan sa Nueva Ecija bago tumulak patungong Solano, Nueva Vizcaya. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Santa Fe Police Station ang mga sospek at mga ebidensya para sa karagdagang investigasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Contapay. Idol! IFM News. Samantala, nagpaalala naman si Cauayan City Mayor Cesar JCD Jr. sa mga motorista na ang mga lansangan ng lungsod ay hindi racetrack matapos makatanggap ng mga ulat ng mga humaharurot na sasakyan sa gabi. Binigyang diin ng alkalde na ilugar ang bilis ng pagpapatakbo ng mga sasakyan upang maiwasan ang aksidente at abala sa publiko. Kasabay nito, inanunsyo rin niya na nagagamit na ng decibel meter ang mga otoridad para tugisin ang mga motor na may maingay na tambutso alinsunod sa City Ordinance No. 2022-480 na nagtatakda ng pinapayagang antas ng tunog. Ayon kay Mayor D, maraming residente ang naaabala ng mga humaharurot at maiingay na motorista. Dagdag pa niya, maaaring ma-impound ang motorsiklo hanggat hindi na ibabalik ang orihinal na tambutso nito. IFM News. Monitoring sa Dinapigue, Isabela, nagpapatuloy. Ang detalye ng balita hatid na Idol Zena Marie Akdang. Patuloy na minomonitor ng Department of Social Welfare and Development kasama ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan ang kalagayan ng mga residente sa bayan ng Dinapigue, Isabela matapos ang matinding pinsalang idinulot ng Bagyong Uwan. Bukod sa mga nasirang bahay, marami rin ang nawalan ng kabuhayan matapos tangayin ng malalakas na alon ang kanilang mga bangka at masira ang mga pananim. Sa kasalukuyan, nananatiling walang supply ng kuryente sa buong bayan at hirap pa rin ang komunikasyon dahil sa kawalan ng signal. Hindi rin madaanan ang mga pangunahing kalsada papasok at palabas ng Dinapigue dahil sa mga landslide at pagbaha, dahilan upang mahirapan ang pagpapadala ng mga pangunahing pangangailangan sa lugar. Sa kabila nito, nananatiling matatag ang mga mamamayan at umaasa sa tulong ng pamahalaan upang muling makabangon. Katuwang ng DSWD Field Office 2 ang Office of Civil Defense, Philippine National Police, Philippine Army at Philippine Coast Guard upang personal na makita ang lawak ng pinsala at alamin ang agarang pangangailangan ng mga residente sa isinagawang Rapid Damage Assessment and Needs Analysis. Ayon sa DSWD, patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga lokal na opisyal upang matiyak na walang pamilyang maiiwan sa pagtugon at pagbabangon mula sa epekto ng Bagyong Uwan. Idol, parang bumibilis ba ang pagtanda? Ang dahilan humihina ang cell division na pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan ito, mag-DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young-looking mo. Para maging healthy, mag-DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Zena Marie Akdang. Idol! IFM News. Para naman sa lagay ng panahon, Northeast Monsoon at Intertropical Convergence Zone magdadala ng pulo-pulong mga pag-ulan. Para sa iWeather Report, narito si DOST Weather Specialist Loredine de la Cruz, Galicia. Weather update sa 98.5 IFM Cauayan. Magandang umaga, Pilipinas. Kasalukuyan nakakaapekto ang Intertropical Convergence Zone sa Visayas, Mindanao maging sa probinsya ng Palawan. Kaya sa kadahilanang ito ay maulap ang papawurin sa halos buong Visayas, Mindanao maging sa lalawigan ng Palawan. At pinag-iingat natin ang ating mga kababayan sa mga posibilidad ng pagbaha dahil inaasahan natin ang mahina hanggang sa katamtaman at kung minsan ay malakas na pagbuhos ng ulan. So ating pinag-iingat ang ating mga kababayan, especially sa mga low-lying areas o mabababang lugar sa mga posibilidad ho ng pagbaha. Samantala, dito naman sa extreme Northern Luzon ay muli sumilip ang amihan at nagdudulot nga po ito ngayon ng isolated o pulo-pulong mahihinang mga pagulan sa Batanes at Babuyan Islands. Habang sa Metro Manila at natitirang bahaging bansa, mga localized thunderstorms naman ang pwedeng magdulot ng mga panandali ang pagbuhos ng ulan. But apart from that, generally improved weather naman ang mararanasan sa halos natitirang bahagi pa ng Luzon.
So sa forecast o pagtayangan natin ay may tsansa po ng mga pulo-pulong mahihinang pag-ulan o isolated light rains dito sa Batanes at Babuyan Islands dahil sa epekto ng amihan. Habang sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon o sa Metro Manila, maging dito sa Northern Luzon, natitirang bahagi ng Northern Luzon, sa Central Luzon, sa Bicol Region, Calabarzon at Mimaropa, inaasahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at meron pa rin hong tsansa ng mga dagliang pagbuhos ng ulan, especially sa hapon at gabi. Sa Metro Manila ay 25 to 32 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Baguio, 16 to 24. Sa Luwag ay 23 to 32. Sa Tugigaraw ay 24 to 32 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman ay 22 to 31 degrees Celsius. Habang sa Legazpi City ay 25 to 32 degrees Celsius. Meron ho tayong gale warning ngayon sa extreme northern Luzon, so hindi mo na pinapayuhang pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat doon, especially po sa araw na ito dahil nga po inaasahan pa rin natin ang maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan doon dahil sa epekto ng amihan o bugso ng amihan o northeast monsoon. So paalala po natin hanggat maaari, huwag ho muna pumalaot, especially po yung mga maliliit na sasakyang pandagat. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po. IFM News. Gising na! Balita na! Oras sa buong Pilipinas, ganap ng alas 6:49 ng umaga. Antabayanan ng iba pang nakahanay na balita sa pagbabalik ng IFM News. Ilang barangay sa Kawayan City energized na. Gagabutan patuloy ang pagre-recover sa bagyong Uwan. Relief at clearing operations tuloy-tuloy sa City of Ilagan. Yan at iba pang mga balita para sa IFM News dito sa Idol mo sa Balita, Tugtugan at Public Service. Ito ang 98.5 IFM Idol. IFM News. Kung ako ang tatanungin, ano ang radyo mo? ang sagot ko ay FM, ang idol kong FM. Ang sarap makinig araw-gabi, idol din niya ako kasi ang idol kong FM 98.5 IFM. Sumuko ka na! Wala ka ng laban! Hanggang dito ka na lang, Coco Martin! Hindi yan eksena sa pelikula. Ganyan ako pag nagdududa sa kakayahan ko. Pero kahit alam kong natural umarap sa hamon, mas likas pa rin sa akin ang maging matatag. Kasama ko lagi ang Cobra Energy Drink. Kampante ako dahil tatak high quality. Ito lang ang energy drink na may Immuni Plus na pinagsamang vitamin D at zinc. Meron pang B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Tatag mo, tatak Cobra. Tatag mo, tatak Cobra. Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Syempre, hindi niyo ako masasagot. Radyo to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Ako plus Alco Plus. Isopropyl alcohol is the generic name of Alcoplus. If symptoms persist, consult your doctor. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus. Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin. Ang keratin na may plus. Keratin Plus. Ang keratin na may plus. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. Puting sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Sis, ganda ng hair. Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use. Naka-Empress? Nakaka-impress. Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use. Empress Shampoo. For impressive hair. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isa lang ba yan? Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang laba lang yan.
tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Problema sa urinary tract infection. Heto na ang solusyon. Sed Cogon Capsule. May natural na sangkap na panyawan, Cogon Grass at banaba. Ang Cogon Grass ay kilala sa kakayahang maglinis ng urinary tract. Ang panyawan ay mayroong natural na antibiotic at anti-inflammatory. At ang banaba ay tumutulong sa pagpigil ng infeksyon. Sed Cogon, epektibo laban sa urinary tract or UTI. Subok na, kaya balik sigla, balik saya. Sed Cogon, katuwang mo sa pagbangon. Produkto ng Sed Marketing. All good ang morning gising sa sa umaga. Bubusugin ka sa balita, tugtugan at tawanan. Sa umaga dito sa 98.5 IFM Idol. Gising na! Balita na! Idol mo sa balita, tugtugan at public service. Ito ang 98.5 VFM Idol. At patuloy ang mga balita ngayong umaga para sa IFM News. IFM News. Ilang barangay sa Kawayan City energized na. Nagkaroon na ng supply ng kuryente ang West Tabacal, ilang bahagi ng East Tabacal, Tanap Region at Poblacion Area matapos ang ilang araw ng brownout dulot ng nagdaang pagbaha. Ayon kay Mayor Cesar D. Jr., patuloy ang pamahalaang panglungsod sa pagbibigay tulong sa mga barangay na matinding naapektuhan ng nagdaang bagyong Uwan. Dagdag pa ng alkalde, kanilang ihihiling sa national government ang pagdaragdag ng mga evacuation center sa lungsod upang mas mapangalagaan ng mga residente, lalo na sa mga lugar na mabilis bahain. Inihayag din ni Mayor D na inaasahang magsisimula na sa katapusan ng Nobyembre o unang bahagi ng Disyembre ang pagkukumpuni ng daan mula Barangay Labina patungong Barangay Santa Luciana. Kasabay nito, humiling siya ng pangunawa mula sa mga kawayenyos habang isinasagawa ang mga proyekto sa kalsada. Ipinaliwanag niyang kailangang hintayin ang 45-day curing period ng semento upang matiyak ang tibay at maiwasan ang madaling pagkasira ng kalsada. IFM News. Samantala, gagabutan, patuloy ang pag-recover mula sa bagyong Uwan. Ang detalye ng balita ihahatid ni Idol Zena Marie Akdang. Unti-unti pa ring bumabangon ang mga residente ng Barangay Gagabutan sa Kawayan City matapos ang pinsalang idinulot ng bagyong Uwan nitong nagdaang linggo. Sa panayam ng IFM News Team kay Kagawad Rolito Tamboan, sinabi nitong abala pa rin ang mga mamamayan sa paglilinis ng kanilang mga tahanan na winasak ng malakas na ulan at pagbaha. Dagdag pa ni Tamboan, nagsasagawa rin sila ng pagputol sa mga natumbang puno at sanga na nakasabit at nakaharang sa mga linya ng kuryente upang maiwasan ng anumang panganib. Ibinahagi rin niya ang kanilang panghihinayang sa mga tanim na gulay na nalubog sa baha. Ayon sa kanya, nasa yugto na ng pamumulaklak ang mga ito at ilang buwan na lamang sana ay maaari na itong anihin. Sa kabila ng pinsala, nanatiling positibo si Kagawad Tamboan na sa pamamagitan ng pagtutulungan ng bawat residente, muling makakabangon ang Barangay Gagabutan mula sa sinapit na kalamidad. Idol, nanunuyo ba at tumihina ang elasticity o pagbanat ng balat? Bumababa ang fat level sa ilalim ng balat, gayon din ang collagen availability sa katawan, kaya naman 50 pa lang mukha ay kulubot na. Para mapigilan ang mabilis na pagtanda, mag-DTX 500 na. Pinaparami ang cell regulators gaya ng retinols, peptides at growth factors para sa collagen metabolism and production. Sa DTX 500, hindi lang balat mo ang magiging makinis kundi ang selula ng iyong buong katawan. Para maging healthy, mag-DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Zena Marie Akdang, Idol. IFM News. Relief at clearing operations tuloy-tuloy sa Ilagan City. Ang detalye ng balita hatid ni Idol Victor Pascual.
Nagsagawa ng tuloy-tuloy na clearing at relief operations ang lokal na pamahalaan ng Ilagan sa mga barangay na naapektuhan ng matinding pagbaha dulot ng nagdaang bagyong Juan. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, full blast ang clearing operations sa mga isolated barangay upang madaanan ang mga pangunahing kalsada. Kabilang sa mga lugar na tinutukan ng Cabecera 23, Cabecera 22, Cabecera 25, Cabecera Gis, Fugu, Maranas 2nd, Agasian, Bagumbayan, Ginatan, Santo Tomas, Kamunatan at Santa Barbara. Kasabay nito, nagsagawa rin ng relief distribution ng mga tauhan ng lokal na pamahalaan sa pamumuno ni na Mayor Jose Marie Diaz at Vice Mayor J. Ivson Diaz para sa mga residenteng matagal na na-isolate. Target namang simulan ang clearing sa poblasyon area sa oras na tuluyang humupa ang baha. Tiniyak ng pamahalang panlungsod na magpapatuloy ang operasyon hanggang sa may balik sa normal ang daloy ng trapiko at mapunan ang pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Para sa IFM News, ako si Idol Victor Pascual. Idol! IFM News. Magsasagawa naman ang pamahalaang lungsod ng Kawayan ng Una Ka Dito City Hall on Wheels bukas November 15, 2025. Gaganapin ito sa CCNHS Kabaruan Extension Gymnasium, Barangay Kabaruan mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Layunin ng aktibidad na ilapit sa mga mamamayan ang iba't ibang serbisyong panggobyerno gaya ng libreng gamot, medical at dental check-up, social welfare and legal assistance, scholarship aid at city ID processing. Upang makakuha ng serbisyo, hinihikayat ang mga residente na magdala ng mga kinakailangang dokumento tulad ng Kawayan City ID, anumang government-issued ID, voters ID o numbers, cedula, barangay clearance, barangay indigency or indigency form at medical abstract o reseta ng doktor. Bahagi ito ng advokasiyang serbisyong laging ready ng lokal ng pamahalaan upang mas mapabilis at mapalapit ang tulong at serbisyo sa bawat kawayenyo. IFM News. Sa iba pang balita, nakatanggap ng combine harvester ang mga kasapi ng Tumawini Amianan Farmers Association sa mahang magbubukid ng Antagan 2nd Tumawini Irrigators Association Incorporated at Rangay Farmers Irrigators Association Incorporated sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Program. Ang aktibidad ay isinagawa sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization at ng Department of Agriculture Region 2 na pinamumunuan ni Director Dr. Rose Marie Aquino, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Tumawini. Ayon kay Mayor Venus Bautista, ang mga makabagong kagamitang ito ay malaking hakbang upang mapabuti ang operasyon ng mga magsasaka at mapataas ang kanilang ani at kita. Binigyang diin din niya na layunin ng proyekto na gawing mas produktibo at moderno ang pagsasaka sa bayan. Patuloy namang nananawagan ang pamahalaang lokal sa mga magsasaka na makiisa sa mga programa ng agrikultura upang mas mapalakas pa ang sektor ng agrikultura sa Tumawini. IFM News. Para naman sa palengke update, supply ng mga bilihin sa palengke bumaba, presyo tumaas. Ating alamin ang detalye ng balitang yan. Hatid live ni Idol Zena Marie Akdang. IFM News Palengke Report. Magandang araw, Idol J, Idol Pina. Ito nga limang araw nga matapos natin na maranasan itong pananalasa ni Bagyong Uwan ay dito sa palengke ramdam pa rin itong epekto ng bagyo dahil nga sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin dito sa palengke. Ang presyo ng gulay katulad ng talong ay nasa 120 pesos per kilo, okra na nasa 120 pesos per kilo, ang palaya na 150 pesos per kilo, sitaw na 120 pesos per kilo at kamatis na nasa 100 pesos per kilo. Sa itlog naman ay naglalaro ito sa 245 to 290 pesos ang kada tray, depende naman ito sa sipag. Samantala para naman sa isda katulad ng tilapia ay nasa 170 pesos ang isang kilo, yung pusit naman ay nasa 240 pesos per kilo, ang bangus ay ganun din, nasa 240 pesos ang isang kilo, sa galungkong naman nasa 200 pesos per kilo, ito naman ay gaton sa klase, at ang salmon head naman ay nasa 160 pesos per kilo. Kanina nga nakausap natin na ibang nagtitinda ng mga isda. Ang sabi nila, kulang sa supply ng mga isda ngayon dahil nga dito sa ipinatupad natin na low sailing policy dahil nga sa bagyo.
Para naman sa presyo ng karne ng baboy, no, naglalaro naman ito sa 350 pesos ang isang kilo, kung saan sinabi na marami ang supply, ngunit mababa naman ang kanilang bentahan at umaahon sila no, na sa pagtapit ng Disyembre ay maraming mga mamimili ng baboy. 450 pesos naman per kilo ang gaba, habang ang manok naman ay nasa 200 pesos per kilo. Para naman sa ating mga pangsensado, ang kuya ay nasa 200 pesos, 200 to 240 pesos naman ay isang kilo ng sibuyas. Ito naman ay depende sa klase. At habang ang bawang naman ay nasa 150 pesos per kilo. Nakausap din natin kanina, no, maging ang supply ng mga gulay, no, ay nagkukulang din dahil nga marami mga taniman, mga palayan, mga gulayan ang lumubog sa baha. At yan ang ating balita para sa Plenty Update. Live mula rito sa Kawayan Service Market. Ako si Idol Sera Mariakbang. Idol! IFM News Palengke Report. Balita naman sa ibayong dagat, Trump tilagdaan ng batas sa pagwawakas ng government shutdown sa kanilang bansa. Ang detalye ng balita hatid ni Idol Shobi Gagarin. IFM Foreign News. Ilagdaan ni US President Donald Trump ang panukalang batas na nagtatapos sa 43 days government shutdown sa USA. Sa ilalim ng batas, makatatanggap ng back pay ang mga federal at state workers, maibabalik ang food aid at operasyon ng mga ahensya at mapipigilan ang mass firing ng mga kawani ng gobyerno. Gayunpaman, wala itong bagong probisyon na pipigil kay Trump na magbawas ng pondo na inaprubahan ng Kongreso. Isa sa mga ugat ng shutdown ang hindi pagkakasundo sa pagpapalawig ng health insurance subsidy sa ilalim ng Affordable Care Act. Nanawagan si Trump na direktang ibigay sa mamamayan ang pondo sa halip na sa mga kumpanya ng insurance. Inaasahan na makababalik sa normal ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga susunod na araw at makatutulong ito sa pagbangon ng ekonomiya bago ang holiday season. Para sa IFM Foreign News, ako si Idol Shobi Gagarin. Idol! IFM News. IFM News Lotto Results. Para naman sa iLotto result, ang mga idol tumataginting na 81,810,102 pesos ang naiuwi ng isang Lotto better matapos itong matayaan ng numero ng 642 Lotto na 18, 28, 8, 30, 41 at 6. Wala naman nakakuha ng winning combination ng 649 Super Lotto na 47, 29, 45, 48, 26 at 46 at premyong 15,840,000 pesos. Ayon sa PCSO, para mag-claim ang premyo, isulat lamang ang inyong pangalan at pirmahan ang likod ng inyong winning ticket at kinakailangan din ng 2 valid ID at dalhin sa mismong opisina ng PCSO ang inyong mga Lotto ticket. IFM News Lotto Results. Gising na! Balita na! Ngayon ay araw ng Biyernes, November 14, 2025. Ngayong papalapit na ang Pasko, magbigay ng kahit konti. Hindi kailangang mamahalin. Minsan, isang canned goods lang, malaking ginhawa na sa kumakalam na tiyan. Yes, mga idol, dahil 41 days na lang ay Pasko na. At yan ang mga pangunahing balita tampok ngayong umaga para sa IFM News. Antabayanan naman ang mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Susunod na sa RMN Network News. Kami ang inyong nakasama ngayong umaga, Idol J. Panghulan. At Idol Fina, mga idol, to catch more balita, bisitahin din ang aming Facebook page, ang 98.5 IFM Kawayan at ang aming website, www.rmn.ph para sa iba pang mga balita. Mga idol, manatiling nakatutok sa idol mo sa balita, tugtugan at public service. Ito ang 98.5 IFM Idol. IFM News. That portion was brought to you by Alcoplus.